Hi guys! Admin Rich po. Oh, pag-usapan po natin si Bongo. Alam naman natin na si Bongo ay isang re-electionist at siya mga kababayan ay nasa PDP laban sa picket po ni dating Pangulong Duterte. At alam naman natin mga kaibigan, no, dito sa 2025 top senatorial candidates sa bagong inilabas na survey ng Tangier ay mga kaibigan, panglima po si Bongo. Ba dati, nasa pangatlo, pang-apat ito, ngayon po siya ay panglima, number 5. So mga kaibigan, tanong ko lang sa inyo, kung dati binoboto mo si Bongo, sa tingin mo, dapat mo pa ba siyang iboto ngayon? Sa kabila ng lahat na nauhuli natin ang kanyang pagsisinungaling at pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Nakita niyo nga mga kababayan kung paano niya pinagtanggol si Duterte mula doon sa Quadcom at doon sa mga bumabatikos sa war on drugs ni Duterte. Sinabi niya na bakit daw noon ay nagpapalakpakan, nakinabang naman daw tayo. At mga kaibigan, eto hindi niya inaamin na meron silang nagawang pagkakamali. Mga guys, sa sobrang dami ng mga namatay noong panahon ni Duterte, ay hindi niya inaamin na merong pagkakamali ang administrasyon ni Duterte. Na sinasabi niya na wala naman daw silang ginawang mali. 30,000 JK ang sabi ng CHR. 20,340 naman ang accomplishment report ng Office of the President ni Duterte. At sa DOJ naman ay 7,000. Mga kaibigan, ito ay mga figures na hindi basta-basta, libo-libo ang nabiktima ng war on drugs ni Duterte. Pagkatapos sasabihin lang niya na wala naman silang ginawang mali. Mukhang doon pa lang Mali na yun, di ba? Tila hindi yata pinahahalagahan ni Bongo ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. Na yung kanilang mga chinugi nung panahon ni Duterte, marami doon ay collateral damage. Marami doon mga bata, mga estudyante, nanay, tatay, lolo, lola, buntis. Kahit sino. Kapag ikaw ay tinamaan ng war on drugs ni Duterte, kapag merong kasama, mga kaibigan, yung kanilang gustong tukhangin, lahat yan damay. Lahat yan tsugi. Pagkatapos sasabihin ng isang Bongo na wala naman daw silang ginawang mali. Mga kaibigan, mag-isip-isip kayo. Kung gusto nyong iboto si Bongo sa 2025 senatorial election, mag-isip-isip kayo. Pag-isipan nyong maigi. Dapat bang iboto ang ganitong klaseng politiko na walang pag-amin sa kanilang pagkakamali? At isa pa, mga kababayan, alam naman natin na si Bongo ay pro-China. Ayon sa isang survey na inilabas ng Pulse Asia, 7 sa 10 mga Filipino ang nagsasabi na hindi nila iboboto ang mga pro-China. So mga kababayan, just in case na hindi mo alam alam mo ba na si Bongo ay isa ring pro-China? Sa apelyido pa nga lang niya, di ba? At hindi lang yan, mga kababayan. Never naman niyang binatikos, di ba, ang China? Kung bumatikos man siya, lately lang, kasi nakikisabay lang siya sa Agos. Pero kung ano ang foreign policy ni Duterte, yun din ang kanyang foreign policy. Isang kaplastikan na sabihin niya na hindi siya pro-China. Isang kaplastikan na sabihin niya na against siya sa ginagawa ng China, na pambubuli sa ating mga Coast Guard at sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Dahil alam naman natin na 6 na taon sa panahon ni Duterte ay tahimik lang siya at sinusuportahan ang lahat ng mga sinasabi ni Duterte patungkol sa arbitral ruling
na dapat daw ibasura lang, na dapat daw pabayaan na lang natin ang West Philippine Sea sa China, ibigay na lang daw natin kasi tubig lang naman daw yan. Mga kababayan, kapag ganitong senador ng Pilipinas na hindi naman kayang ipaglaban ang ating soberenya sa West Philippine Sea, ang mga ganitong klaseng senador ay dapat na nating idiretso at i-flush sa inidoro. Dahil wala naman silang gagawin kapag sila'y nanalo, kundi maging tagapagtanggol at maging lawyer ni Duterte mula sa ICC. Guys, di ba si Senator Bongo din, yung isa doon sa mga pumirma para hindi makontempt or para pigilan ang pagkakontempt ni Kibuloy? Di ba isa rin si Senator Bongo doon sa mga nagtatanggol kay Kibuloy? Mga kababayan, kung talagang seryoso kayo na hindi kayo boboto ng pro-China bilang isang senador, isama nyo na rin si Bongo. Tanggalin nyo na sa listahan ang kanyang pangalan. Senator Bongo ay hindi natin dapat iboto sa susunod na eleksyon or sa darating na eleksyon 2025. No to Bongo. No to pro-China. No to pro-Duterte. No to pro-Kibuloy. Mga kababayan, tanggalin natin ang mga trapo na walang ginawa kundi magpapogi at walang ginawa kundi ang ipagtanggol ang dating presidente mula sa mga bumabatikos. Guys, kapag naging senador ito, magiging lawyer lang siya ni Duterte at wala siyang ibang gagawin kundi ipagtanggol si Duterte. Diba? Nakakatuwa naman at si Bato ay nalaglag na sa Magic 12. Guys, ito na ang mission natin, ang ilaglag si Bongo sa Magic 12, katulad kay Bato de la Rosa. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. A few moments later. Kamali kayo ng konti, sabihin ko, patayin kayo. Madali mo magpatay ng tao. Sundan mo lang sa likod, paputukan mo, tapos lakad ka lang, kalma. Isang newspaper na naman, isang sigawan na. Ang ingay dyan sa TV, 2 araw lang, 3 araw, tapos na. And I go around with a motorcycle, with a big bike, and I would just patrol the streets and looking for trouble also. Tagla naghanap ako ng inkwento para makapatay. Anong maitulong mo sa akin? Sabi ko, maitulong kasi bigyan kita M16, puntahan mo sa bahay isang umaga, ratatan mo lahat. Bakit ka man matakot magpatay? Kung may mamatay, sorry, collateral damage ka. Dun sa Paruhinog case, gina-justify niyo po ba yung sinasabi ng iba na overkill, masyadong OA yung ginawang operations? The police and the military should make sure that their enemies are dead. Bakit ko gusto yan? Ako yung commander-in-chief of all the armed forces. Remember that. Commander-in-chief. Mahubal ko yung Sutupin, wala po kialam dyan sa Admin Rich.